kabila naman ng mga hugot ni Kim Chiu ay tuloy lang ang Pasko para sa kanya. Sa kalagitnaan kasi ng kontrobersiya nito sa kanyang pamilya, say niya ay pagod na raw siyang maging malakas at kailangan niya ng pangunawa mula sa mga tao. Ayun. Ito naman, eksakto ang sinabi niya, Kuya Romel, no? I dream of never being called strong again. I'm exhausted by strength. I want support and I want understanding, not patted. Ayan. I want love, I want understanding, not patted on the back for how well I take a hit, sabi niya. Talbo. Correct, oo. Ito ay sa kabila nga, alam naman natin, di ba? Parang feeling ko yung Pasko ni Kim this Christmas, hindi siya magiging kasing saya. Kahit pilitin mo minsan, kahit pilitin mo maging masaya kapag ka meron talagang hidwaan sa pamilya, napakahirap. Parang your Christmas will never be the same again. Pero siyempre, andyan naman ang mga pamangkin niya, andyan pa yung mga ibang kapatid niya, andyan yung mga kaibigan niya at mahal niya sa buhay, pipilitin niyang maging masaya. Pero nga sabi nga ni Kim Chiu naman, kahit naman lahat tayo may pinagdadaanan, sabi nga tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Oo. Diba? Kaya nga sabi nga niya, diba nag-design na siya ng ano? Nakapag-decorate na ako ng aking Christmas tree sa loob lang ng 2 oras. Diba? So, ang bilis niya kumilos, kaya tuloy-tuloy ang Pasko kahit na meron kang problema sa buhay mo. Siyempre, ang Panginoon, birthday niya yun kaya kailangan talagang i-celebrate natin ang Pasko. Pero tama ka, friendship, di ba? Kulang ang Pasko sa kanya. Kahit dinimanda niyang ate lakam niya, deep inside here, masakit din para sa kanya. Pero sabi nga, kailangan ko ng pangunawa niyo, ang pagmamahal niyo, di ba? Pero siyempre, may malalim ding dahilan si Kim kung bakit kailangan niya yung gawin, di ba? Gaya nga sabi mo, tayo before pa lang, alam na po namin yung problema between Lakam and Kim, pero hindi lang namin binabalita kasi nga yung pong close kay Kim Chiu, doon siya nagkukwento di ba? Pero ayaw namin pangunahan po yung kaganapan kang na-issue na yan, yung kanilang gastos-gastusan ng pera ng million di umano ang dispaling basta na dispaling hardo. Dispal ko rado. Ayun, na dispal ko nila di umano 300 million di umano. Alam na namin yan, may problema sila before pa, di ba? Correct. Dispalang hado, dispal ko, magkaiba yun. Pero di ba? Pero nakakalungkot yun, sabi nga niya, di ba? Nakakapagod din maging strong. Maging strong person, di ba? Parang kahit minsan sa buhay, I'm sure makaka-relate sa atin yung mga iba na gaano ka man ka-strong, may mga time talaga na panghihinaan ka din ng loob di ba? Parang minsan, pinipilit mo maging strong sa harap ng mga ibang tao, pero pag mag-isa ka na, yun na medyo medyo ano ba tawag doon, tinatamaan ka na doon pag mag-isa ka. Kasi pag naiisip mo na ano ba yung pagkakamali ko? Bakit kailangan mangyari sa buhay ko to? Pero totoo ka, friendship, yung kapag ka, malakas ka kapag ka you're surrounded ng iyong mga kaibigan, yung mga nagmamahal sa'yo. Pero pagka nag-iisa ka na, maiisip mo pa rin yung si Kim. Sigurado nag-iisip yun, bakit nagawa to sa akin ng aking ate? Diba? Nag-iisip din siya, diba? Kaya lang talaga no choice siya. Kumbaga, prerogative yung, wala tayong magagawa kung nag-decide siya na i-demanda na yung kanyang kapatid, di ba? Pero sana, yun nga, alam natin na yung iba talaga mag-iisip o sasabihin, kapatid mo yun, dinimanda mo, di ba? Yeah. Siyempre, sabi nga ni Kim, kailangan din niya ng pangunawa. Meron siya talagang malalim na dahilan kung bakit niya kailangan gawin yun. Kasi may sabi hindi naman ibig sabihin lahat na lang ibibigay mo Kumbaga sasabihin mo sa publiko. Siyempre, may mga usapin na gusto na lang niyang isa pribado. Siguro yung kanyang pagdemanda, hindi naman mo naman pwedeng itago yun Pero yung rason, yung kabuang rason sa pagdedemanda niya, maaaring kaunti pa lang ang alam natin, di ba? Kung ano man yung nagawa. Baka diba? Bukod sa money involved, di ba? Baka meron pang mas malalim na betrayal, yung trust, di ba? Kung iisipin mo, mula nang mag-umpisa si Kim sa PBB noong 2000, kailan ba siya nag-start? Hindi, 2002 pa, 2006. Basta 2000 Kasi 2006, kasi kung going to 20 years na ang kanilang career, that was 2006. Tama, 2006. Kung going to 20 years. Tama, 19 years ago. Grabe, di ba? Si Kim Chiu. Napakot ako nagkakamali. Si Kim Chiu ang bet dati ni Luis Manzano bilang si Luis sa mga host dati ng reality show na yan. Talagang ang bet niya si Kim, di ba? Tapos yun nga, nanalo si Kim. Pero mo kung
doon nag-start kasi sinamahan siya nila Cam mag-audition kasi kasama niya sila Cam, 'di ba? Kwento niya 'yan sa dating show ni Chris Aquino, 'di ba? Sabi niya, mula nung mag-audition siya, ang ate Lakam niya kasi ang nakasama niya. Malaking tanda sa kanya ni Lakam, parang nasa 9 years. So parang tumayong nanay na rin nila si Lakam eh. Imaginein mo, no, ganun katagal na hinandle din ni Lakam yung kanyang finances, 'di ba? Hindi din natin alam kung gaano talaga kalalim. I'm sure malalim talaga ang kanilang Ba't yung kadalasan nagiging problema ng magkakaibigan, ng magkakapatid, pagka yung usaping pera, di ba? Oo, tayo mag-away sa pera, kuya. Tayo never naman, wala naman tayong pag-awayin pera, di ba? Charas! Yun nga, di ba? Pero tayo naman, di ba, pagdating sa pera, bigayin naman tayo, di ba? Pero hindi rin naman natin alam, di ba, kung hanggang saan tayo masusubok ng pagdating sa pera. Kasi wala pa tayong pag-aawayan ngayon eh. Hindi, pero totoo, may nagsasabi nga, di ba, kapag ka ang magkaibigan daw, nag-partner sa isang business, dyan magkakasira ang friendship. But hindi pero naman tayo magkasiraan. nag-partner po kami sa business ni Mildred, nagtanda kami ng siomay, nalugi. At yung mga naghahati na lang po kami sa plato, yung mga kutsara. Sa mga gamit, di ba? Naubos. Nung sinara namin, di ba? Parang ang hirap mag-business talaga. Hindi mo alam kung ano ang tatangkilikin ng mga consumers, di ba? Okay. Namuhunan kami pero lumipad. Para lang siyang paru-paro. Ibon mang may laing lumipad. Parang ganun, no? Nalugi kami in short water. In short, ano? Sa baiksing salita, nalugi kami.